Okay? Udto na ba o buntag pa? Okay, buntag pa. May buntag sa tanan. Yung Flapos. Ambot sa kaulo kung unsay good morning. Ha? Madyaw masilom. Pero silom-silonggo, gabiin nga, silom. Silom, ganit, silom. Kay Kagawad, Makaryo, sa ubang mga kagawad na adinhe, sa mga pastors, nga kauban na to. Wala di ako, naglinya din ako, mga gwapo kayo. No? So Arvin, Pastor Yem, Pastor Jimboy, Pastor Eric, sabi na ang mga pastor, Pastor Dan, no? O Pastor Alan, basig na yung mga o sa mga pastor nun. Okay. O sa mga bisita, huwag na pa tayo nailan ako kahapon. O sige, Brother Brian, no? Mora ba na gwapo kayo nga, ano? Na pulpito. Ay lagi yung nagbasa kay magurot daw ni. So, sabi na ko, pwede ni Baskon kay murang magmarmol. So, salamat kay si Ginoo, no? Usa ka daw kalipay. Nga ang usa ka pundok sa mga taong naluwas na bautismuhan ug ania saad sa ilang kaugalingon, nag-covenant sila nga mahimo usa ka iglesia. Mao ni ang actually ang sentro sa Great Commission nakabase dinha sa Matthew 28 nga manglakaw magwali sa may balita sa kaluwasan pinaagi kay Kristo lamang o ang mga naluwas bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. O kini mga nabautismuhan ingon sa 20 tudluan sa tanang butang. So mo ni ang ano no. So hangtod gamay mahimo gyud sa iglesia karon nahimo na ni silang iglesia og usa na kada kong kalipay bisan sa Great Commission Missionary Baptist Church nga nalipay sila nga mo-organize niya. Actually daghang gusto mo uban karon. Mag-arkila gani daw to sila og pick up eh. Pero may mga panghitabo nga ano kang usa ka member namo na namatyan dito sa Mitsayap, so tuwa sila dito. Tapos ang uban pod na ay mga importante gid kaayo nga mga events sa ilahang pamilyang mao to na subo sila nga wa madayon. So ingon nila basig sa sunod nga ano kauban gid sila tanan. Pero with all the blessings of the church, unanimously approved ang pag-organize sa iglesia ni Ning Dapita. So karon nga buntag mag-isgot kita mahitungod sa pagprotekta sa kining candlestick sa iglesia. Protecting the church candlestick. So sa ni candlestick. Wala itong ano na doon, no? Tanang sa nato sa Luke 8:16 kung namoy mga Bibles. Ngon din may tungod sa kandila, no? No man when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed, but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light. So, ang iglesia gisama ni makita nato na unya gisama ni sa usa ka kandila nga gibutang sa kanang candlestick ngon mura mo nag-stick, no? Ginapatong ang kandila. Okay? So, ang katuyuan ana makit-an gid nga kahayag. Mao kana ang mga membro, okay, kinsa man mga membro katong mga naluwas na bautismuhan kinahanglan gyud magkinabuhi. Mao na ang naadinha sa atong gisaad kaganina sa tawag nga church covenant. Usa na kapag saad nga ang atong kinabuhi, isip, mga daghan tag sa Bible daghan kay tag kining gitawag nga mga function. Gitawag tag ambassador, pag ambassador gani. Dito sa Pilipinas ang kada nasod nga kampi na to kanang mga amigo na to ang mga nasod na natay embassy diha. Okay? Naanay mga ambassador diha sa Pilipino. Unya walay makasulod diri sa tua nga foreigner nga di mo agig embassy.
Kung kita po, mo tag Amerika, moagi ta sa US Embassy. Kunya na ambassador na. Sila nag-approve sa itong visa nga makasulod ka sa ilang nasod. Sa mga pamagi, isip ambassador, kamay gitulinan sa Ginoo sa pagwali sa may balita. Kaya may balita, maumanay kanang ato ang visa nga makasulod sa langit. Ang kaluwasan. Walay makasulod sa langit nga di moagi kay Kristo. Si Kristo mao ang atong visa. So diya sa Juan 1:2, sige ingon din ha nga dawaton nimo si Kristo para mahimo kang anak sa Dios. Og lakip na ni ana, giatagad kag katungod nga makasulod sa langit. Maningon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, mo na function na to. Isip iglesia, isip membro sa iglesia, isip mga luwas, mga anak sa Ginoo. As an ambassador, kita gitulinan nga musulti unsay requirement para makasulod sila sa langit. O walay lain, ang requirement mao si Kristo. Mao na atong ginawali si Kristo. Nga si Kristo namatay para sa atong mga sala. Si Kristo gilubong og nabanhaw og saligan nato siya nga ang iyang gibuhat ito sa cross mauray makaluwas nato. O may trabaho sa ambassador. Daghan pog mga ano din sa Biblia makita nimo nga ang anak sa Ginoo gitawag pod og sundalo. Soldiers of Christ. So pasabot kung sundalo, makiglaban ka. Dili pwede sundalo nga dili kabalo mo away. Away dili sinubaganay ha. Dili po pinusilay, kundi pinaagi sa pagdepensa sa kamatuoran, pagdepensa sa pulong sa Ginoo, pagdepensa sa mga pagtulunan nga iya sa Ginoo. So i-fight din na nimo. Okay? Kung ingon pa sa Bible, contend for the faith once delivered unto the saints. Okay? There is a Revelation chapter 1 verse 20. Napigingon din may tungod gyapon sa kanila. Ang misteryo sa pito ka bituon nga imong nakita diha sa akong tuong kamot ug usa ka lamparahan nga bulawan, ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka iglesia. In other words, every church, every local church is a candlestick. Nanay kandila na. Okay? Kung muna kita ingon niya din Natanaw na to sa Revelation 2:5, ako sa basahon sa English. Nag-ingon din remember therefore from whence thou art fallen and repent. Ang ginasultihan na ni iglesia. Okay? Kinsa ni nga iglesia? Iglesia sa Ephesus. Og ingon niya din sa iglesia sa Ephesus, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Again, is good. Gisultian niya ani iglesia sa Ephesus. Sa mao gyapon kabahin kita nga mga membro sa iglesia o kining bagong iglesia diri sa Riverside Missionary Baptist Church. Nagagunit ta karon og inyong candlestick. Yatagan mo sa Ginoo og candlestick nga dapat pasigahon na sa kanunay. Ug actually ang kandila, ang suga din na mo si Kristo. Ngay pahayag na to. So at the moment nga muhawa ta sa mga pagtulunan, okay? Magtudlo ta mga pagtulunan nga wala nakabase sa Biblia. Maghawa ta sa mga gitudlo nga mga practices din sa Biblia. Mag-compromise ta sa mga dili kaparehan nato nga or mga dili mga Baptist or pasabot unsang iglesia nga imong ginatuuhan, di may consequence gina. O ang consequence there is a Revelation 2:5 tanggalon sa Ginoo ang imong candlestick. So unsa may consequence ani may atong isgutan unya. So tanan nga tinuod nga iglesia kay naaman po yung iglesia nga dili tinuod, usa ka suga dina sa ngit-ngit nga kalibutan. Okay? So giordinaha sa Ginoo nga ang iyang mga iglesia mo pahayag, mo siga sa mga kamatuoran, pagkamatarong sa kinabuhi, grasya, pinaagi sa may balita. Iya pong gibutang diha sa iyang lokal nga iglesia ang gitawag nga candlestick. No, kinanglan makit-an. No? It is an unwavering testimony, but as the scripture warns, the light can be diminished, pwedeng mohina ang suga, and the candlestick can be removed. Mo ni danger. Bisag unsa pa imong pangalan nga Baptist,
kung tanaw sa Ginoo, wala naman igasubay sa akong ginasulti diha sa Biblia. Bisan pag unsay pangalan sa imong simbahan ug tanggalan ka sa Ginoo candlestick, wala ka na ginaina sa Ginoo nga iyang iglesia. Unsay purpose sa candlestick? Luke 18:16. Yung dina, no man when he hath lighted a candle covereth it with a vessel. So dapat makitaan. Dili pwede taguan. Kinahanglan jud nga no? Ipakita sa kalibutan. Muna pang function. No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel. The Lord lights a church not to be hidden, but to be seen. So the candlestick represents the church's position and visibility in the world. It is not a decoration. O, ang iglesia dili dekorasyon. And always remember, ang iglesia dili magaling building. Ang mga tao, meaning ang mga kinabuhi sa mga membro sa iglesia, kinahanglan jud nga may kita din ang kausaban, ang transformation. Okay, sa atong mga kinabuhi. Nagikan sa atong makasasala pata, kung sa itong ginabuhat sa makasasala pata, pagka naanata si Ginoo, dapat lagi makita ang kausaban. Actually, mo nang suga. Ang kausaban, mamay makita sa atong mga amigo, mamay makita sa atong mga classmates, makita sa mga kauban sa trabaho, makita sa mga tao, mga silingan nato. Na, uy, sa una, kauban ba, may anag ka ng ani-ana, o karon wala, di na lagi mo apil, lahi na lagi, o, di na makita na. And when they see that your life is happy, joyful in serving the Lord, ma-attract na sila sa kahayag. So, wala na to sila gina-attract niya sa itong kaugalingon. Gina-attract na to sila dito kay Kristo. No? Gina-attract na sila kay Kristo. Nga sila po, uy, gusto ko maging anak kong kinabuhi. O, muna tayo makita nilang kahayag. Duwara na eh. It's either they will be attracted to Christ because of you, or they will hate you because of Christ. Katong mga dili gusto mo usab sa ilang kinabuhi, they will hate you. No? Kaya di man ka musabay sa ilang, di man ka musabay sa tama. Ano man did ka? Mulahi man did ka. Okay? So, muna siya ang isa sa mga function sa suga. Every ministry, every service, every act of love is a testimony of that life. When a church compromises, grows cold, or becomes worldly, it begins to cover the light. Kaya ano man nag-Petromax sa una, ambot kung nakaabot ba na din Petromax. Ang Petromax, na nasimurad ka ng bulb, kung bulb ang forma, pag dili na bulb, itila na actually, di ba? Nga, pump itong gas. Gas man na. Tapos musiga to dito, sindihan, alcohol pa to, mahinom ko alcohol na sindihan na po, musiga to, mo hayat. Pero kanina na, glass, nga tuyok. Diha, kanang glass, hugaw kain na, bisag sa pagkahayag ng suga dito sa Petromax, di na makaya maklaro. Kanang salamin diya nga nagatuyok diya, mana kita, si Kristo ang kahayag. Mana kung hugaw ang atong kinabuhi, wala na itong inasunod, ang hinatudlo sa Biblia, dili makitaan si Kristo sa atong mga kinabuhi. Kundi makitaan ang hugaw sa atong pagkahugaw. Ya kitang tanan makasasala man, no, na giluwas sa grasya mo ito introduction ko ganina. So kinanglan magpa-control ka sa Espiritu Santo. Wala kita mga feeling of the Holy Spirit needs to be controlled by the Holy Spirit, that makitaan nila ang kausaban. Ako sa una, grabe ko kabaulawon sa una. Pero matingala ko nga nanakay kaisog sa pag soul winning, dalaog Biblia, sometimes dagko ka itong Biblia ginadala, nalagaro ko kaya nanay Bible app cellphone, no? Nga naman di naman ka maulaw, basta una maulaw ka, magsuot mga ingani ay nako, di gid ko pwede ani ba? Pero nga nung karon musuot man kag barong, kay kantsawan mo mong barkada o ano ana, mura naman kag ihaya, ano nga na kantsaw. Pero nga nung ginatanggal na ug di na ta maulaw, tungod kay ang Ginoo nag-usab sa atong kasing-kasing. Gausab sa atong panguna-una, gausab sa atong perspective sa atong pagkinabuhi. So mga igsoon, that is the function of ayaw itago si Kristo. Actually, karon modern naman ta, natay mga social media. Unsa may gina-post ninyo sa inyong Facebook? Unsa may gina-post ninyo sa inyong Instagram? Unsa may gina-post ninyo sa inyong mga social media accounts? Subok kayo nga nag-claim ka Kristohano niya dito sa Facebook, dito sa kanang TikTok, gabalandra na to, halos buhubo ka na.
That is not, wala kang napakita actually sa pagkasuga niyo. Dili makitaan dito kausaban sa atong kinabuhi. Public, in private, dapat consistent at pari-parihang makita. Grabe na ang inconsistency. Daghan ang dili gusto magkristohanon nga naman. Tungod kay makita nila, mauning ginawali, mauning ginasulti, mauning ginaingon, pero ang kinabuhi, layo na kayo sa ginasulti. Manong bantayan na to? O isip iglesia, once makita sa Ginoong inconsistency, actually ang kaso sa diri sa Episo kapit sa Episo, no? Diri sa Revelation chapter 2. Ang tali katrabaho ni sila, they work, they labor. Sa may lahi ana, work labor synonym na. Basta work daw, mga normal na to ang trabaho sa simbahan. Ang labor kanang something na naanay sakripisyo. Mabita na sa mga babae pag mga anak sa gitawag nag-labor kay, di ba, sakit kayo. Bukutong na sila. O ba nga mga matay pa na. The Ephesian Church in Revelation chapter 2, work, labor for God. Pero nganong nag-ingon pang Ginoo, you have left your first love. Because sometimes our public life shows us nga the plain tang Christian. Pero sa private life na to, personal devotion na to, makaampo lang ta sa panahon sa simbahan. Makaampo lang ta sa panahon magkaon ta. Pero we never pray to God kanang sikrito nga kitara. Wala na to i-develop ang personal, intimate relationship with God. Parang na sa mag-asawa po. Sa public, close kay sila. Pakita yun, mga politiko, kumpiyansa mo, akbay-akbay pa na, mga artista. Pero yun silang balay, bulan nagkwarto. Wa nagatinagdanay o sa gawas ano kaayo nga close. Ingana po sa ato mao na kaso sa Ephesian Church. Publicly ginapakita nila nga sila, lobat siguro ni. Nga sila Kristohanon, hello. Pero tinuod lang wala. Ikadua, the meaning of the candlestick. Revelation chapter 1 verse 20. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Kada iglesia na aday anghel nga gabantay. No? Na aday anghel nga nagabantay sa tuwa. And the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks, muna itong karon, which thou sawest are the 7 churches. So every church has a candlestick. Pero nga buntag, ang Riverside Missionary Baptist Church naa mo'y candlestick. Nalahi na mo sa inyong candlestick sa Great Commission Missionary Baptist Church. So, you have the responsibility to protect that candlestick. Kay once that candlestick will be dili ka mo function sa intent sa Ginoo, tanggalon niya na candlestick. Bisan pag missionary baptist ang pangalan sa imong simbahan, wa nakagiila sa Ginoo nga iyang iglesia. Sayang. Dere makita yun ako ang sa mga tao dinhi. Lagyo kay mga balay, musimba mo ani dinhi. Ani pag sa lapo kay panag sa umulan. Ala, Pastor Alan, di ka pa Jensen. Mga ganin nagmasurinder na sinitoy sa kasaka diri. So you could see the gugma nila. Mo di ta mosugot nga naay mo babag anak nga makadawat ni silang mga ganti. Mao pa na sa tuwa every churches that we have. We should protect that candlestick or else ito may pulos. Ulog sa Marcos 7:7. Kawang labang ila pagsimba kanako. Ang sa inyo, Mark 7:7, how yet in vain do they worship me? They are worshiping me, yes, but I don't consider the worshiping me. And that's sad. Di ba, subok kayo na. Nag-aalagad ka sa Ginoo, serious kayo, sincero kayo. Ang Ginoo nga, sa may mong pagsimba nga, mga pagtulunan ng tao, gasagol-sagol, diha. Always be careful and be strict on doctrines. Because doctrines is what God wants from His church. Di sa gusto ng building. Ano sa Ginoo? Saan na ng building?
Usawa man na yung mga instruments na mga gwapo kayo, mga choir niyo din ha, kung ang pagtulunan, ginabasihan, ginapundasyon, ano nga iglesia, why pundasyon? So, it's very important that that candlestick must be protected. When God will remove that candlestick, you are no longer considered by the Lord as His church. So, sa may anong candlestick? That it means God's presence, spiritual authority, heavenly accountability. Ako, I don't judge anybody kung unsa may iyang di nakabasa sa una-una o kasing-kasing sa tao. Ako, I look at kitang tao, ma'am, mawala gina sa James. Ang pagtuo, at Diyos rin makakita, anak. Pinamnas kasing-kasing na sa una-una na, diba? Makakita ng tao sa pagtuo sa tao, pinaagi sa resulta. Sa iyang linihukan. Ang mga good works niya, mo ay proof nga, unsay ginatuuhan niya, kaya di mo na matrabaho. Except lang kung sa limpapaw siya, hypocrite siya. Ginahimo niya ni, pero sa sulod niya, wala siya katuon. Na may mga ingana. And only God knows the sincerity of the man. Dili ta ka-judge. I cannot judge. But I always look at the result. Pero kung sabay mga decision ginahimo ani. Diyan ang takot to. But we can never say if about his sincerity, about his how he really regard God, no, sa iyang kinabuhi. So, what does that mean? It means heavenly accountability, kay mag-atubang matatanan sa judgment seat of Christ, and a church may still gather and function in a form, but if the Lord removes its candlestick, it loses its standing before Him. This is why church organization must remain biblical. We should base all our teachings in the Bible. Ay, sorry ni Brad Brian tong isang adlaw. Tama gina. Biblia. Pag dili na wala, gawali na, wala na sa, wala bersikulo nga nag-back up, wala na. Now, in the church, number one, nga bantay na to, that Christ is the head of the church. It's not the pastor. It's not the members. It's not the board of demons, at board of deacons, sorry. No, it's Christ. And everybody, muna itong constitution and bylaws. The pastor and all the members must follow the Bible. If the pastor is not following the Bible, desisyon na simbahan. Kaya nga naman, tanggalan, sinuog candlestick niya. Everybody should, sa gobyerno na to. Even if you are the president of the Philippines, if you are not obeying the law, nobody's above the law. You could be impeached. Kaya mo nila Sarah karong na-impeach nila because of this accusation. Although I don't know kung saan may motivation Pero ang point is, every person in the church is the servant of the Lord. Ang akong call sign sa FB, Ebedolos. O pasabot actually Greek o Hebrew na sa servant. Di ako ngayon kay gusto din ako nga mga servant gusto Ginoo. Kung magtrabaho mo ko sa simbahan, manilhig mo ko diya, unsa may akong ginabuhat, I don't think it nga ginaano ko na prastaw sa membro o ginsaman. I'm doing it for the Lord. Mao na itudlo sa mga anak, natudlo sa mga members. Bisan pag naghugas sa plato, nagluto ka din na sa kaunon unya, ikaw naglitson, ikaw unsa pa may imong contribution na nga buluhaton. I tell you, the Lord is happy with that. And you should be doing it for the Lord. So, He should be the head. Ayaw yung iusot na nga authority sa Ginoo. Mabila problema sa ubang simbahan. Kaya ang ginailan nila nga ulo sa ilang simbahan, mga tao. Ay, dili na pwede. You are usurping the authority of the Lord. The Lord should be the only kanang head. Okay? So, what is the danger of losing the candlestick? 2:5. Or else I will come unto thee quickly and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. This is not a threat to an individual believer. Di nga matanggal yung sa kalwasan or whatsoever. But this is a warning to the local church. When churches forget their first love,
when they abandon their mission, when they tolerate sin, error, or indifference, the Lord Himself may remove their candlestick. This means the church loses spiritual effectiveness. Di na effective. Heaven no longer recognizes its testimony. It becomes a shell, a form without power. So, unsa man, ingon sa Ginoo, repent. Repentance is the only path back to the first works. So, ang say, ano ani? Let us guard the candlestick. As a church, let us remain faithful to truth. Let us walk in holiness and unity. Let us stay true to the Great Commission. Let us not cover the light, but lift it high for all to see. May we never become a church where the light once shined, but shines no more. Dagani nga mga iglesia, bisa sa US, sa Europe. Mga iglesia dito nga, mga building, ina pang guba na. Kaya nga naman, wala na yung mga membro. Na dito rin, dako na mga taxes na. Royalties, real estate tax, o uban pa. So, pag ang church wala na membro, wala na maka-asikasuan na, gubaon sa gobyerno na. Subok kayo, every month, na yung ginaguba nga simbahan sa US. Balon sa problema? Tungod kay the church lost its light. Ang proof, napoy, ano ang gobyerno ana sa US eh. Mga Amerikano mismo nga akong istorya, gaingon ana. Can you imagine, sa mga public schools dito sa US, bawal ang Bible, bawal mag-ampo, bawal. Why? Kung sa ginagamit, separation of church and state. Mingon na itong mga atheist nga, ay, dili na pwede dire kay gobyerno man eh. Iya mo si gobyerno, church man mo, dili pwede mag-ampo dire. O ana ila gamit. Oy, dili pwede magdalag Biblia dire. Kato ganing God is not dead nga usa ka salida dito, naka-mention lang ang teacher dito about Jesus Christ. Kasuhan siya oy, tang gustong tanggalon nga as teacher. Ing anak ka lalaang ano dito sa Amerika. Mao na nga ang mga batan-on dito, wa na kaila sa Ginoo. Kasagaran dito mga atheist na. Di na matuog Diyos. Wa na respeto sa ginikanan. Lalo man ka mga dito, first name basis. Ilang mama, ilang lolo, ilang papa, ilang ano, tawagon nila sa pangalan. Oh, example. Unsay patiyo ninyo, dungan niyo anak ni Pastor Alan, tawagon siya nga, Alan, pag ano dito be, unsa ni bata lang na mo. Oh, ingana na sa US. They talk to their parents first name basis. Malain ka ba eh? Lolo nila, tawagon lang sa pangalan. Sugkan po, gina-tolerate na sa mga tigulang. So, what happened? Mahimong mga kriminal to, mga walay mga Diyos to, di na mo to Diyos, walay mga good moral to. Ayaw pagpataka o pamunal dito sa Amerika, mag 911 ang bata dito, pagtawag, abot na yung pulis, ano na? Pinahandak po nito, grabe ang protection sa mga bata nga, di mo na madisiplina po. But that's why US is deteriorating. Mga nangingingon nila. Mga Amerikano mismo yung sulti. So, tungkol kiniana, pagkapatay sa mga faithful na mga tigulang, ang ilang mga anak, ang ilang mga apo, wala na nila ginadala sa simbahan, wala na yung next generation. Tama? Wala na manimba. Praise the Lord. Daghan pa kitang mga bata diri, ga-apil. May mga young teens mo gasunod pa. So meaning ang next generation ani pa kini sila matudluan, and then time will come that they will know that they are saved, and time will come that they will be baptized, and then time will come that they will be faithful to this church. So next generation secured na. Pero sa Amerika, lisod na. Lisod na magdalag mga batanon dito. Asa ginabasa ang Biblia dito? Sa prisuhan. Sa prisuhan naa ang Bible prayer tanan-tanan. So mahulat pa ka mapriso before ka makabalo about sa Bible? Can you imagine? So mo na kalahian dito. I hope it will not happen here in the Philippines. Nga may itabo pareha na. O ani? The church is the light. Ye are the light of the world. Ingon sa Matthew 5:14. A city that is set on a hill cannot be hid. So let us shine, let us protect our candlestick. Know the biblical doctrine. Diba? Ingon sa Mark 7:7, kawang, how yet in vain do they worship me, teaching for doctrines and commandments of men. Tinigyon ang di ginakalimutan seminary nga verse. Nga careful kay ta. Never compromise with the world. Man-made religion. Avoid all appearance of evil. Be a soldier, ambassador, steward of the truth, defender or contender of the faith, endurer to the end. Sumana siya ang dapat nga himuon sa iglesia. O I hope
And I pray that Riverside Missionary Baptist Church will do it hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Bayo karon ang sign sa pagbalik sa Ginoo pero tinuulan na. Ingon sa among seminary professor sa una, once na ay mga activity ka kay tabo sa Israel kapasabutan na ang Ginoo hapit ng balik. Kaw karon mao ginabombahan sa Iran, tama? Kita niya to, no? Ang Israel mini hapit ng Ginoo balik. So kita tanan dapat magandam ta. Ayo, unsay nabubuhat ato pa sa Ginoo? Ha? Oy, bisita na to sa simbahan. Bisita na sa simbahan, kung di na bisita, ano yun? Pag faithful na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kanus pa. Okay? So karon, I'll give you a summary sa mga marks of the New Testament Church. Na reminder ni sa mga members diri sa church. First, ang founder. Ang iglesia sa Ginoo, mga marka niya sa mailhan ang iglesia sa Ginoo. Kung si Kristo ang founder. Well, tanang simbahan siguro mo claim ang yun si Kristo ang founder sa ilang simbahan, pero mapamatud ana sa history o sa mga Biblia nga gapamatuod. Diya sa Colossus 1:18 nagaingon ang Biblia, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things, remember that, in all things, he might have the preeminence. Si Kristo gyud ang mulabaw di sa iglesia. Siya gyud. O kung ilugon mo na, muna dili dapat nga nay ulo. Dili ang pastor, dili ang bishop o pastor lang, tuloy parehara na. Elder o pastor, bishop, isara na. Kaysa ubang mga simbahan, na sila'y mga ulo-ulo, na mga gahed diha. Okay? Ako ang host pastor sa Great Commission Missionary, ang ginatawag nga sending church, ano nga church, pero I am not the head of Riverside Missionary Baptist Church. I am not even head also of Great Commission Missionary Baptist. I am the servant of the church. I cannot baptize without the authority of the church. Ginabutuhan na before ako magbaptize sa usa ka membro. Wala lang ako patakag-baptize diha. Except kung iano ka. Pag as missionary ka nga o pastor, tong bautismo ni dito, may meaning every things that we are doing in the church, we follow the Bible ug ang gihatagan na kay ang iglesia man muna nga iglesia gyud dapat ang matuman sa matag butang atong ginahimo. Ikaduha nga is place of founding. Kasagaran sa ako nabasa sa mga libro, ga-claim sila nga ang iglesia gitukod diha sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Mga protestante, uban pa nga mga kasimbahanan, murag ang Katoliko mao gihapon, kinaamang ko naka-discuss ng mga amigo ko nga mapare. Pero diya sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22, nagapakita nga ang iglesia gitukod dili sa Jerusalem, kundi dira pa sa baybayon sa Galilea. Tanong na to Matthew 4:18. And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brethren, Simon and called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Ngano mo man ni ang founding sa church, dili sa Jerusalem? Because the church, ecclesia in Greek, means called out assembly. Called out, pagtawag gikan sa gawas. Kanus aman nagsugod si Kristo pangtawag og mga tao gikan sa gawas. Matthew chapter 4 verse 18-19. Mone, follow me and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him, and going on forth from thence he saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. So mana ni? Asa ni natabo? Sa Sea of Galilee. So gitukod sa iglesia ang iyang iglesia diya sa baybayon sa Galilea. Kanus gitukod ang iglesia. Si Jesus Christ, according to Luke chapter 3 verse 23, atong basahon, no? If you have your Bibles, you could follow with me. Luke 3:23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Jesus Christ, this is ang context ani is baptism of the Lord Jesus Christ in verse 21, verse 22. And in 23, ingon na 30 years ang edad sa Ginoo. Anno Domini means the year of our Lord Jesus Christ. Dili na after death Anno Domini na.
Ang BC is before Christ, Anno Domini is AD, means the year of our Lord Jesus Christ. Meaning nakabase na sa edad sa itong Ginoo. So 30 years old si Jesus Christ, meaning 30 AD na. O maunay pagbautismo niya. Human sa iyang bautismo, Matthew chapter 3, makita mo na ang sa Matthew chapter 4, nga atong Ginoo nagfasting og 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Human sa iyang fasting, gitintal sa ni Satanas. So dagat pa mga adlaw, pagkahuman niya, he made the first message. Iyang unang wali, no? So makita na to nga diya sa Matthew chapter 3 man na, no? Chapter 4. So diya na to makita nga human sa bautismo ni Kristo, human sa 40 days nga fasting niya og pagtintal, nagwalis siya og nang nawag og mga tao matong 4:18 nga atong ibasa. So therefore, gitukod sa Ginoo ang iglesia 30 AD. Kay 30 may edad. Pero kasagaran sa makita sa ubang mga books ug sa ubang mga claims, 33 AD ang ilaha. Well, ilaha na. Mabita na nga, mabawan mga marka, ilhan mo ang iglesia sa Ginoo. And then the nature of the church built by our Lord Jesus Christ should be a local visible body. Never a universal visible or universal invisible church. Visible sa Romano Katoliko man ilang claim, sa mga Protestante invisible. So, dili na mao. Kitanawa, Acts 8:1, he is always talking of local churches. Ingon sa Acts 8:1. And Saul was consenting into his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Meaning it's a local church in Jerusalem. In 1 Corinthians chapter 1 verse 2, now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches, plural, churches, meaning local churches of Galatia. Dili lang usa ka iglesia ang nasa Galatia. Churches, daghan. Mga local churches na, mga igsoon. Okay? And then, daghan pa ni mga bersikulo actually, no? Acts 9:31, nagaingon din then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Patindagan na ng iglesia na. And were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. So, ang iglesia sa atong Ginoo lokal. So, kining iglesia din sa Riverside Missionary Baptist Church is a local church. Dili na ni karon kay iglesia naman sila. Walay control na ang Great Commission Missionary Baptist Church ani sa ila. They are a sovereign, local, in their own, under Christ. Nobody will, walay asosasyon, walay convention, o unsa bang fellowship nga mo control ani nga iglesia. Kini nga iglesia, diya lang yun sa atong Ginoo sa Biblia o kay Kristo lang yun siya malubag. Okay, so mao na siya ang usa sa mga marka pod sa iglesia sa atong Ginoo. So sa mga historya ni pagtindaghanan ni gitawag ni siya sa lain-lain mga pangalan. In Acts 11:26 nagaingon dinhi gitawag siya dinhi nga Christian. And when he had found him, he brought him into Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Kinsa nagtawag sila ng Christians? Wala sila nag-ingon nga tawagan nyo ni mga Christians. It's the outsiders who call them Christians. Mga tagagawas. Kaya nag-ilan man sila nga gasunod kay Kristo. So they were called by others as Christians. In history, they were called Montanists, Novatians, Donatists, Paulicians, Albigenses, Petrobrusians, Waldenses, Anabaptists, Hussites, Arnoldites, etc. These names were not assumed by themselves, but were put upon them by their enemies. They have not cared so much about names as they have about doctrines and practices. Kaya bisan pag missionary Baptist imong pangalan, kung ang imong doctrines and practices wala nagsubay sa Biblia, wala lang gyapon na. Erasmus writing about his Hussites or Waldenses says, the Hussites renounce all rites and ceremonies of the Catholic Church. They ridicule our doctrine and practice in both sacraments. Muna giningon nila. So meaning, kini nga mga giganlan lain-lain pangalan sa history nga nagkaparihag natog doktrina og mga practices, they denied compromise, they denied kanang paghimo og mga pagtulunan nga wala na isulat diya sa Biblia. Okay.
Ang next ana nga marka sa tinuod nga iglesia Ginoo gitawag na nga history of the church. No? Kinanglan may perpetuity, succession o continuity hangtod sa atong panahon karon. Ngayon naman, mao isa ni Kristo, Matthew 16:18, ibasa ganina. For I have received of the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus, the same night in which he had betrayed. Teka lang ha. 16:18. Magdili mo to. And I said to thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. How could a church that promised by the Lord nga be even the gates of hell cannot prevail against it? Mawala. Kung mawala, mong baka ko na itong Ginoo. So, wa gina mawala mga igsoon. Ginoo pa. Proteksyonan gina niya. O Matthew 18:15 to 20. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault against thee, and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee two or more than that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. So, kini ano ni gisugod ni sa iglesia. So, church atagan og church discipline, Matthew 28, giatagan og church commission in 1 Corinthians 11:23 to 25, dinhi ano sila, no? Gihatagan og ordinansa sa Lord's Supper, Ephesians 3:21 nagaingon man itong basahon, Ephesians 3:21. And to him be glory in the church by Christ Jesus. In other words, if you want to glorify the Lord, do it in the church. Mo na importante kayo ang membership sa church because of that. Dili na sa kaluwasan, kundi sa pag-glorify sa Ginoo ug diha ka maka-rewards. And it should be the pillar and ground of truth. And then it should be Jesus Christ should only be the head. Gini-emphasize ko muli. Basahin itong mga verses ali, no? Ephesians chapter 5 verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And he is the Savior of the body. O Colossians 1:18, nabasa tanan ni 1 Peter 5:3. Are, nindot kayo nga paminawon. Neither as being lords over God's heritage. Si Pedro nga ginaklaim sa uban nga mao ilang pinaka unag yun. Nag-iingon dire, dili pwede nga ano sa man na? Bisaya daw eh. Dili sa paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo, kundili ingon nga mga panag-ingnan sa panon. Meaning, dili pwede maghari-hari di simbahan. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So, dili dahil ni pwede ning pinugsanay. Tarawa, verse 2, ay atraso, kung ano, tanan lang gini. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Oversight means, as a pastor, you should know kung asa ni padulong ang direksyon ani. Uy, murag gasimang na ta mga igsoon. O, wala na sa Biblia itong ginahimo. O, muna imong pangsyon. You are to preach, to warn your people. Not by constraint, pero dili, pwede, nga pinugos. It should be, but willingly. Not for filthy lucre or money, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage. So, being Lord over God's heritage, mga tao sa Biblia, Nicolaitans. Meaning, Nico, Tangteror, laity, people, or mga membro nimo. So, if you are lording over God's heritage, di yung kadawat o ingon diri crown of glory as a pastor. Muna nga bantayan po na nato. So, dapat mga members church should be saved, and baptized believers. It's only rule of faith and practice, Bible na yun. Pag wala sa Bible, ayaw na. Di ka mag-imbento o wala sa Bible. It's officers, pastors, bishop or elder, isa raman ka office, o deacons. Meaning duwara, pastor o deacons ra. 1 Timothy chapter 3 verse, wala tay pastora. Okay? Wala tay pastora. 1 Timothy chapter 3 verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desire a good work. A bishop then must be blameless, husband, bana, dili asawa, di kita pwede mabaliktad. Husband of one wife. Vigilant, sober, of good behavior, given to spiritually up to teach, not given to wine. So, muna yung mga requirements or mga criteria para mahimong pastor. 13, mention of historians and other prominent people from other religions. Tagal kayo. Ako lang isa. Sir Isaac Newton o sa ka-scientist, nag-ingon,
As quoted by Appleton's American Encyclopedia, the Baptists are the only body of Christians that has not symbolized with Rome. Also, in the First Church by J.P. Mann. So, karon mga igsuon, mauna siya ang mga ilhanan. Mauna ang mga atong ginaparugan as Baptists. O, asa man gikan ang pangalan nga Baptist? Diri na sa Matthew 11:11 nag-ingon mga igsoon, kung gusto kita nga mo sunod sa Ginoo, kanang Baptist nga pangalan na sa Matthew 11:11. Verily I say unto you, ingon ni Jesus Christ, si Kristo nga istorya diri. Among them that are born of women, sa tanang mga babae nga gipanganak og babae, there hath not risen a greater than John the Baptist. Why na mo labaw da kay Juan nga Bautista o Baptist? Nalimitsan he. So si Kristo mismo ang nagngalan kay John nga Baptist. Dili si John Baptist John the Baptist ingon siya nga tawagan niyo ko nga Baptist. Si Kristo. Unya sa John 1:6 nag-ingon ang Biblia, there was a man sent from God whose name was John. So kini si John the Baptist, mao ni siya ang gitulinan sa Ginoo sa gahom o sa awtoridad sa pagpamautismo. Gisulti ni siya sa Isaiah, gininda ni siya sa gitawag ni sa Malakay, gipropesiya ni siya, and then diya nagikan ang atong pangalan nga Baptist. Pero actually, mao na ato makita nga consideration nganong Baptist ang atong gidala nga pangalan. Kung mao ni kanay mag-igsoon, as I have said, bisag unsa pay pangalan sa imong simbahan, kung wala ka nagasunod sa Biblia, ayaw yung talinti ang Marcos 7:7. Mahimong kawang ang imong pagpangalagad. Muna importante gid kaayo ang pagtulunan. So, it is a charge to Riverside Missionary Baptist Church, protect your candlestick. Well, it's up to you. Kung gusto mo maka-reward sa judgment seat of Christ, then protect your candlestick. Let us pray. Our loving Father, Creator of the universe, you have loved us. Gihigugman mo kami, Ginoo, nga imong ipadala imong bugtong anak. Aron ang mga tao makaangkon sa libre nga kaluwasan pinaagi ra gid kay Kristo. Dili pinagi sa bautismo, dili pinagi sa iglesia o sa simbahan, dili pinagi sa membership o unsa pa man, kundi pinaagi lang gid kay Kristo. Maluwas kami, muadto kami sa langit kung kami naginulsol sa mga sala o nidawat kay Kristo nga amo pasang maluwas. Bisag wa may bautismo, bisag wa may church membership, we could go to heaven sama sa kawatan dito sa cross. Muadto mi sa langit tungod kay kini grasya sa Dios, libre kami. Kato siya kay mamatay man to diretso, so diretso dito sa langit. Apan Ginoo, kami nagatuo nga ang mga luwas, ang tinuuray nga naginulsol ng dawat kanimo, ang tinuod nga nahimong anak nimo, ginasugo nimo, mga anak, pagpabautismo. Ang pagbabautismo, pagpaila nga ikaw na luwas na. Pwede man maluwas ka nga dili ka magpaila. Apan ang gusto sa imong amahan, kung tinuod ka nga naginulsol ng dawat kay Kristo, magpaila ka, pinagi sa bautismo. Ayang kabubuton pod nga katong mga nagpaila pinagi sa bautismo, magtuon sa iyang mga pulong para kabalo sila unsay ilang i-share. Dapat tanang membro mo share sa pulong sa Ginoo. Dapat tanang membro na ay responsibilidad sa pag-share sa kaluwasan sa uban. Ug mao na ang imong gusto. O Diyos, kami nag-ampo. Hatagi kami kabug-aton. Sugod sa among pamilya. Sa among amahan, sa among inahan, sa among asawa, sa among mga anak, sa among mga igsuon, sa among mga kaapuhan. Kaunta sila among madala diya sa imong tiilan, maluwas sila. Sunod mo adto mi sa among mga silingan, mga paryente, mga kaila. Ginoo, dili man na pinagi sa among abilidad o sa among gahom. Ang imo lang gina-require, Ginoo, nga kami magpaubos. Kami magmatinumanon sa pagtuon sa imong pulong uban sa among pastor. Maminaw mi sa matagwali, matag Sunday school nga ginatudlo sa moa.
aron kabalumi unsay among i-share. Kinahanglan ta mag-take notes mi sa mga ginapang sulti para di na mo malimtan. Tan-aw no linyahan na mo among mga Biblia para makita na mo unsa tong gipang istorya, giunsa ni pag-explain kini mga pulong sa Ginoo sa uban. Di na kinahanglan nga maging pastor ming tanan, apan mas maayo kung tanan gyud may mong pastor, pero wa may pastora. So kami o Diyos nagaampo, nga unta tanan nga mga ladies, tanan mga young people, tanan mga bata kay balo mag soul winning. O Diyos kami nagaampo. Nga unta kanang membro sa iglesia makadawat gid og korona pag sa imong pagbalik. Limitado lang ang kinabuhi ni nga kalibutan. And it is our prayer, Lord, nga unta di gyud masayang tanan ang kahago. Tanan mo mubalik sa imong himaya. Og ang tanan Ginoo. Lain mga tao nga mugakos ka namo someday. Moingon salamat nga ikaw nag-share sa ko sa pulong sa Ginoo. Salamat kay imo kog gisultian may tingod sa imong Kristo. Mao nang naa ko diri sa langit karon tungod sa imong pagsulti, pagmantala, pag-antos ug balik-balik og Bible study og soul winning sa kuha hangtod nga nakadawat ko sa imo. Lord, bless the pastors, bless the soul winners, bless the people who have that eagerness, that love to share the word of God to others. And I pray, Lord, for all our visitors na unta makita usab nila ang kadako sa imong gugma sa matag usa. Gibayran nimo kini sa imong habiling nga dugo para mahimo kining libre. Ikaw ang nangamot sa kaluwasan. Ikaw ang nag-antos, nagpasagpa, koronahan og tunok, giluwaan, gikulata, gilansang sa krus, gipatay. Tungod kay ingon sa Roma 6:23. For all have sinned and come short of the glory of God, and you said, for the wages of sin is death. And the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Lord, save someone today. Lord, save luwas sa Ginoo ang matabusa, especially ang nakasuludan nga simbahan nga di sila unta mo uli nga dili makadawat kay Kristo nga lang luwas. This is a prayer. Bless this church. Bless its activity. Provide their needs. It is not through our powers. Ikaw na ingon, all power is given to me in heaven and earth. And you will provide, you will give strength, you will give wisdom to all your people, to your humble people who are willing to obey. In Jesus' name. Amen. Salamat kay Pastor John sa kadasig mensahe. So, muna daw sa ka-challenge na sa ato ako sa local church, Riverside Missionary Baptist Church. Kinahanglan ang candlestick dili na makuha na ito. No? So, kabilang sa ito kasing-kasing na pulong sa Ginoo. Amen? Okay, so gig-response niya na ang mga kababayan na sila giandam po ng awit. So, sa katuig ko nilang practice na ni. So, akong gitawagan ang mga women's. Okay, wala pa may men. Pero coming na, mga men. Aral na mga daplin-daplin. Mga women, kababayan. Alam mo?